Na-appoint ako as battalion commander noong June 1998. Then doon sa Sultan sa Barongis, Maguindanao, yung 78 IB. Ang pinalitan ko doon si General Victor Corpus. During that time, ang area lang namin is Sultan sa Barongis lang. Sultan sa Barongis, Maguindanao. Marami kaming batalyon na magkakatabi dyan. So, ang area namin noon is the entire Sultan sa Barongis and part of yung Ligwasan Mars, facing Sultan sa Barongis. Nag-assume ako during may lull, may peacetime ito during that time kasi ang programa noon ni Colonel Corpus, then Colonel pa sa Lieutenant Colonel, is development. Dinidevelop niya noon yung Ligwasan Mars. Dinidevelop niya ang Ligwasan Mars para magkaroon ng peace dyan sa Central Mindanao. Pero umalis lang kami, hindi natuloy yung development effort na yun. Nagkagera na eh. Yung batalyon namin, when war started, I think, 1999, Panay Brigade operations ito. Kasama ang batalyon ko sa mga brigade operation. So, kasama kami sa pagkuha sa Camp Omar, kasama kami sa pag-reinforce sa 57 IB nung ito ay napaligiran ng mga MILF. Then after the Camp Omar campaign, pinadala kami sa Lanao del Norte sa umpisa doon sa Kauswagan nung sinunog ng MILF yung Kauswagan. So from Kauswagan, we walk practically from Lanao del Norte up to Abubakar. Na-clear namin yung Narciso Ramos Highway. Yun ang So all in all, ang accomplishment ng batalyon ko, kasama kami sa pag-claim ng 13 MILF camps. Na-recover namin yung 13 MILF camps. Nagkaroon ako ng, I think, 6 casualties, 1 officer and 5 enlisted personnel. Then, kalahati ng batalyon ko wounded. Yun ang dito natin napatunayan yung visa, o yung nagamit dito ang tinatawag nila na Airland Battle Doctrine. Yung talagang combined arms operations ito, artillery, then air power, then tsaka papasok yung infantry. So bago pumasok yung infantry nun, bugbog talaga yan sa artillery plus yung air support ng Air Force nun, yung OB-10 tsaka yung kanilang rocket from yung MG. Pagpasok namin nun, ang resistance mahina na. Although nandyan pa rin ang lakas ng MILF kasi sila well entrenched. Hindi mo alam, nandyan na pala sila, may mga may mga running trenches sila underground. Pagpasok mo, hindi mo alam, akala mo puno ng niyog o puno ng saging, pero nandun sila sa ilalim. Nakadag-in sila doon. So, pero because of overwhelming air power nga natin sa bomba, pagdating namin, tuliro yung mga MILF eh. Ang iba siyak sa lakas ng bomba. Kami nga kung minsan buwabagsak ang bomba mga 1 to 2 kilometers sa amin, masakit yun. Masakit sa dibdib. Lalo na silang binubomba. So pagdating ng infantry doon, halos na lang mapping up operations na lang. Yung Air Force talaga tsaka artillery ang doon. Ang nakapapanalo sa amin noon. Pero ang ginagawa namin noon na tactics as infantry, it's either 2 up, 1 down. Ibig ko sabihin is either 2 companies ang mauuna, yung isa dito magsiswing either kung saan may kwentro, either right or left, or 1 up, 2 down. Kung ma-encounter yung 1 company ko na nauuna, yung isang company ko dito mag-reinforce, yung isa ko base of fire. Ganun lagi yung nun. Ganun lagi ang aming tactics nun. 1 up, 2 down. O 1/3, 2/3. Yun palagi. Kahit sa R&R kasi hindi tuloy-tuloy yun na gera for more than 6 months. Ang ginagawa ko noon para ma-high moral yung tropa, 2/3 lang of the battalion ang dinadala ko. Ang 1/3 nagpapahinga sa CP. Then, pagka may isang objective na nakuha, magpalit ako na ang 1/3 papalitan ko, ang nakapahinga na 1/3, siya na naman ang sasabak
with another 1/3 pa. So 2/3 at any one time ang dinadala ko. Yun ang kalahati ng batalyon ko noon. In all those encounters, yung 13 camps na nakuha, halos kalahati ng batalyon ko na-wounded. Pero hindi yan tumatagal sa ospital. Pagka tumigas na ng konti ang ano dito, balik, gera na naman yun. Walang malinggiring sa mga tao ko noon. Yun lang yung ano, yun ang kasarapan ng ano noon, yung nangyari during the time. Brigade kasi yung operation noon eh. Kung anong order sa amin, wala akong fixed na brigade. Ang 78 IB noon, na-DS kami sa 301st Brigade, na-DS kami sa Task Force Diamond ng 4th Division, na-DS kami sa 403rd Brigade, 403rd Brigade. Kaya wala kaming ano eh. Kung anong order ng brigade sa amin, doon kami, yun ang sinusunod namin. So, yun nga, ang pinaka-ano namin na tactics whenever we are sent on a mission, it's either, basta 1/3, 2/3. It's either or 1 up, 2 down, or 2 up, 1 down. Either one company mauuna, ang dalawa dito nakasunod. Ako lagi, dito ako sa gitna. Ang kasama lagi ang batalyon commander sa operation. Parang company commander din ako dahil may grupo rin ako dito sa ano, sa gitna. So, it's either 1 up, 2 down, or 2 up, 1 down. Yun nga, yung airland battle doctrine talaga yon. Ang talagang matindi ang preparatory fire natin, plus overwhelming talaga yung air power, yung binubomba talaga ng Air Force. Yun ang ano eh, yun ang accurate. Yung artillery natin, kuminsan hindi accurate. Pero ang Air Force, since kita nila ang ground, yun ang naka-ano ng malaking damage talaga sa kalaban. Kung hindi available yung aeroplano, that's the time na mag-maneuver tayo, yung infantry. So artillery and mortar talaga yung ano. Matagal ang preparatory fire bago kami pumapasok. Pag napasok na dyan yung isang lugar, magagaling naman ang sundalong Pilipino. Magagaling. So, kasi ang 78 IB was a former Ranger Battalion. So, ang individual skills ng sundalo ko noon magaling. So, it's all ano eh with yun nga yung 1 up, 2 down, or 2 up, 1 down. After that, individual skills na yung ano ang ginagamit. Nandiyan yung ano, kasama pa rin diyan yung magagaling ang mga opisyal noon eh during that time. Talagang ang mga opisyal ko noon, makikita mo, tumatayo nga sa laban, mga opisyal. So, talagang controlled ng officer, yung isang kumpanya o yung isang platoon, officer-led talaga yon. Controlled ng opisyal yung maneuver o yung putok ng baril. Palagay ko, kasi ang MILF, against MILF, parang semi-conventional yung laban dyan eh. Peak sila. Or semi lang ang mobility nila. Basta hindi sila mabuhay na walang trenches eh. Magdidepend sila sa isang lugar. I don't know ngayon dito sa last MILF, wala ako doon. Sa last MILF encounters na ito, medyo naging mobile sila ng kaunti. Pero I think intelligence na lang yan dyan sa mga areas involved eh. Kasi marami dyan, kahit mga Muslim dyan, against naman sa MILF eh. Kasi ayaw na rin nila ng gera. So I think we have to use more of intelligence by that time. Parang wala naman silang ginagamit na ano. Basta sila, ang in-employ nila palagi, running trenches, snipers, plus meron silang cruiser weapons na armor, mortar, 50 caliber na nakapix na yan sa pinaka-vantage position ng kampo nila. Halimbawa, sa tuktok ng isang hill, may ano yan, may machine gun nest yan, yung 50 caliber. Dalawang hill palagi yan na may 50 caliber dyan na kaya sila mahirap pasukin. Or lahat ng alam nilang daanan, nakapix na doon yung kanilang mortar. Mortar or kahit RPG, nakatali yan sa kahoy. Tapos ang bagsak niyan, sukat na sukat yan doon sa dadaanan ng sundalo. Yun ang ginagawa nila. Kung mag-conduct sila ng ambush,
ang RPG nila, tinatali nila sa kahoy pag dumaan dyan ng armor. Sigurado yan, tatamaan talaga yung armor. May ginawa noon na, ewan ko kung Filipino ingenuity ito, kasi yung RPG, pagpasok yan sa isang bagay, ano yan eh, sasabog yan, ano yan, yung tawag dito, anong tawag nila dyan? Ang splinter yan, sasabog. So ang ginawa ng mga armor people natin noon, may yung side ng armor natin noon, tinatalian namin ng lugs. Para siyang may paldan na lugs. So pag tama ng RPG doon, hindi na siya papasok doon sa dito sa lugs pa lang, mag-splatter na siya. Hindi na papasok yung Very crude, but I think it was effective. So lahat yan, nadaanan namin yan. Yung initially nga, Camp Omar sa batalyon namin. Then after Kauswagan, Balui. Then kinuha namin yung Narciso Ramos Highway. Then binalikan namin yung Butig. Kami rin kumuha ng Butig dyan eh. Then after Butig, marami pa kaming nadaanan pa ng mga maliliit na kampo bago mag-Abubakar. Lahat naman yun unforgettable. Pero ang isang unforgettable experience ko dyan, parang prolix. Yung may isang maliit na camp na kinuha namin dyan sa may Balabaga, nakalimutan kong pangalan. Basta from Marawi to Cotabato, dito yan sa left. Anong tawag dito? Ang batalyon ko noon ang naatasan na magkuha sa kampo na yon. May support kami galing sa 6 IB plus 12 IB. Tag-isa silang batalyon. Kasi ang schedule kasi yan, alas 4 mag-start ang preparatory fire. Then nag-preparatory fire kami ng alas 4. Kaso lang, ang mga site nun ng ating mortar is malabo. So, since ako dati namang FA, tinulungan ko yung mga company commander ko mag-site ng kanilang mortar. Nung malapit na ma-fix yun, nag-CR muna ako. Pagsabi ng isang company commander ko, firing! Pagputok, akala ko, mortar na namin ang pumutok, kaya pala kami palang inatake ng MI. kami palang inatake ng MI. Pero, akala ko pag sabi niyang boom, nagtaka ko bakit dalawang boom. Kaya pala, kami palang inatake ng MI, tapos ang daming bala na. Pero hindi naman kami napaano doon sa na yun, na-repel naman yung kanilang atake na yun. Walang ang casualty sa akin during that time. Nung nag-umpisa na kami kunin yung kampo, yun ang the worst na experience ko na nangyari. Because I did not know na ang Brigade S3 nag-request para for OB-10. Na-overrun na namin yung kampo in 1 hour. Nag-withdraw na ang kalaban. Nung alas 7 ng umaga, nandyan ang OB-10. Paikot-ikot na sa taas na namin. Kami na nakoccupy sa kampo. Then, nung after mga 5 minutes yata na ikot-ikot, o 10 minutes yun, magdadive na siya. Kahit anong contact ko sa OB-10, wala kaming contact sa radyo. Kahit anong tawag ko ng tawag na nakuha na namin ng kampo, wag na kayong magbomba, hindi kami marinig. Buti na lang, nung pa-dive na siya, may dumaan na na isang helicopter, yung isang grupo ng helicopter, yung MG. Narinig ako ng MG na tumatawag sa radyo, yun ang naka-advise sa OB-10 na muntik na talaga kami doon. Siguro, isang kumpanya siguro sa army siguro noon, wipe out kung Kasi isang kumpanya, naka-occupy sa kampo eh. Ako, medyo malayo-layo pa ng kaunti. Dito sa paanan pa lang ako ng hill eh. Pero siguro, malaking casualty yun kung natuloy yun. Ang lessons learned doon, the day before kasi, coordinating conference kami sa brigade. Ang sinabi naman sa amin, walang available na aircraft.
So, we will make use of what is available for us, yung artillery plus mortar. So, yun ang ginawa ko, artillery plus mortar. Nung nakuha na namin yung kampo, yun, dumating OB-10, bubomba. Magbubomba, hindi kami in-inform ng Brigade S3 noon, nakalimutan ko na rin yung pangalan, na nung gabi pala, alas 9 daw, nag-okay na daw ang Cebu na may available OB-10. Kasi medyo malaki ring ano yan eh, malaki ring kampo yun eh. Radya, ano yan? Kampo Radya... No, hindi Radya Muda. Basta may Radya yung una yun eh. Yun ang defense sa ano yan eh. Galing sa Narciso Ramos Highway sa Balabagan, yun ang defense ng Butig. Yung kampo na yun, nakalimutan ko na. So, yun ang isang ano doon, yung dapat kung may kino-ordinate yung brigade, nakapasa yan sa operating troops. Muntik na kami doon sa experience na yun. Sa disiplina naman kasi ay ako lagi ay reasonable. Hindi ako yung tao na basta na lang nagagalit na ano. Basta yun lang aking pinapakita sa mga sundalo ko. I am always reasonable. Kung ang ginagawa mo ay laging nasa tama, wala namang rason na pagalitan ka or tawag dito. Yan, wala namang rason na siguro masama din ang treatment sa iyo ng officer. Ganun lang ang pinapakita ko sa. Kahit lahat yan, lahat ng subordinates ko, officer o EP. Tsaka yun nga siguro, yung 1/3, 2/3 rule ko, yung 1/3 ng batalyon ko nakapahinga, yung 2/3 ko, yun ang lumalaban. Siguro, may naano siguro yung konsensya dito sa 1/3. Naku, mga kasama ko doon, lumalaban yun Ganon siguro rin yung effect. Sa pagkano sir, parang yung moral nila yung mataas. Mataas talaga ang moral ng tao during the time. Lahat gusto lumaban. Yun ang naano ko na. Yun ang nahalata ko rin. Tsaka noon, lahat ng opisyal nasa laban. Ang batalyong commander nandyan, nakikita nila, dinadaan-daan na ng bala. Yun ang isang yun ang nakakapalakas ng loob sa kanila. Ka-encourage. Oo, nakaka-encourage sa kanila. Kasama talaga sa sa labanan. Oo, sa operation. Sa mga lessons learned, ang maano ko lang yung mga nangyari sa katabi kong unit. Yung mga nangyari sa katabi kong unit. Pag nag-operate dapat, wag i-occupy yung mga lugar na fix or madaling tandaan sa madaling tandaan ng kalaban. Like mga intersection, yung mga open field. Nandyan na dati, lalo na kung nasa offensive tayo, nasa defense sila. Dahil naka-ano na yan naka-zero na yan sa kanilang mortar. Pagka nag-ano ka sa isang lugar na very prominent, like nga yung road intersection, malamang uulanin ka dyan ng mortar Or ang sniper, naka-ano na yan dyan. Naka-fix na yan dyan. Diyan tayo magkakaroon ng casualty. Or pag inoccupy natin yung kampo nila, pagka nakuha na natin yan, mag-withdraw na tayo, doon tayo sa... Kung hindi natin yan maiwanan na sa lugar, doon kayo mag-pick sa overlooking doon sa kampo na yon. Kasi most often than not, yung kampo na yan, nakasiro na rin yan sa kanilang sa kanilang artillery rin sa inatrasan nila ng lugar, nakasiro na rin yan sa kanilang mortar or RPG. Ayun pa rin. Gamitin natin yung ating maximum use of artillery and air power talaga, yung Air Force. I don't know now kung anong state ng ating rocket sa MG, pero noon nasubukan ko talaga na very accurate yung rocket. Kausap ko noon yung kausap ko ang piloto. Pag sinabi mong tamaan mo yung ilalim ng tulay na yan, talagang tatama yung rocket sa ilalim ng tulay na yan. Ganon dati ka-accurate yung ating MG. I don't know now kung yung OB-10 basta may target, very accurate din yung OB-10.
So, yun pa rin siguro ang magamit natin ngayon. Pero ngayon, sa nababalitaan ko o nakikita ko sa sa TV, dapat before ma-anticipate natin kung magkagulo eh. Yung hindi naman sa lugar na yan, hindi naman lahat yan masa or pro MILF. So dapat mag-establish na sila diyan ng ng internet na pag gumalaw ang MILF diyan kung saan sila pumunta, meron na dapat yan, may info na tayo diyan dahil marami diyan maraming CBO sa mga ginagalawan ngayon ng MILF. Basta sana magiging malapit na lang ako mag-retire. Sana makita natin na progresibo ang Pilipinas na hindi na magulo, no? Ginugulo lang naman tayo ng mga nag-iintriga sa gobyerno natin no? Mga komunista yan. Nakikita natin ngayon, nandiyan na sila sa Kongreso, nandiyan na sila, may pangarap nga sila na punta na sila sa Senado. And I don't know, ang mga politiko natin kahit sino na lang, basta personal gain nakikialyansa sila. Sana magkaisa mga Pilipino, anuhin na natin yung mga, alam naman natin na lahat na naman yung pang-iintriga. No? Wala pa kayong makita, siguro sa buhay nyo, wala pa kayong nakitang presidente na magaling sa kanila. Pagpasok ni Aquino US dictatorship. Pagpasok ni Ramos US dictatorship. Pagpasok ni Estrada, gano'n. Pagpasok ni President Arroyo, gano'n din. Arroyo US dictatorship. Yun ang taktika ng komunista Constant, anong tawag dito? Constant criticism of the government, make the government hindi credible sa kanila. So sana magising na ang mga Pilipino, magtulungan na sana. Kasi ang army ginagawa na natin lahat na Ang tulong sa atin ng local government yung importante. Kasi ang mga local government, mga politiko din yan, yung mga nagpapalakad sa local government, mga politiko rin, pumapasok din kasi ang personal interest Pero kung magtulungan lang lahat ng agencies, plus yung local government, mapapadali naman yung insurgency. Kung ang isang local executive is may mga interest other than serving his people, mahihirapan tayo na Hindi naman mahihirapan. Kaya din yon pero matagal. Maganda ang approach ngayon ng not only 10 First Brigade, but I think the entire Army. Ang policy ngayon is area SOT. So, kung ako na ang mag-brigade commander, ipapatuloy ko lang yung ganyang programa with then total linkaging with and networking with local government units and government agencies, NGOs, magtulungan diyan sa i-address yung mga problema kasi ang root cause dito sa area na ito is na in-exploit ng kalaban is kahirapan pa rin. Although marami ditong natural resources, marami kasing uneducated, maraming mahihirap, lalo na yung mga lumad. So, kung ma-address yung kahirapan, yung edukasyon, mabawasan natin yung illiteracy, makapasok tayo sa lugar na mapasukan natin ng edukasyon yung isang lugar, na ma-inform ang mga tao sa what is the truth. Ma-inform natin sila sa deception na ginagawa sa kanila ng mga komunista, mananalo tayo dito sa lugar na ito. Nakikita ko na yan kasi sa Samar ako noon Sa Samar, pag dating mo sa isang barangay, napakahirap. Pag alukin mo ang mga tao noon na kumain, ayaw nila kumain, kaya pala sila, ang kinakain nila, nyug. Pag kumakain na kami sila, akyat sa nyug, yun ang kanilang pagkain. So, doon pa lang makita mo na noon yung kahirapan ng Pilipinas. Nanggaling din naman ako sa middle class family, nakikita ko rin naman yung hirap. So, since siguro tinyente ako, yun na rin yung aking yung pangarap din. After kasi nung nasa 15th IB ako noon,
Anong tawag dito? Na-assign kasi ako sa PMA. Nagtako ako doon. So, hindi ko nadaanan yung stage na maging utak pulbura. Kasi kami sa Samar noon, hirap kami. After Samar, nag-assign ako sa Negros noon. Medyo malakas yung mga kalaban eh. So, tsaka hindi dumaan sa isip ko na kahit may casualty ako magmasaker. Hindi din naman kasalanan yan ng mga tao dyan. Yung mga NPA din naman na may gawa nun. Company commander ako noon, wala akong MOE. Basta ilagay ka lang doon sa isang napakalayong lugar. Wala na. Magsusurvive na kayo doon. So, I think na-address na ng gobyerno yon. Marami ng Philippine Army yun. May MOE na ngayon down to companies. Kung ano man ang mga experiences ko, I think na-address na nakikita ko na-address na ng Philippine Army yan. Malaki ng improvement. Napakalaki. How about sa discipline, sir? Malayo. Disiplinado na sundalo ngayon. Noon, makaamoy lang ng alkohol, ang sundalo nagpapaputok na. Halos lahat nun nagmamawi during that time. Tsaka mahahabang buhok na sundalo nun. Authorized lahat, pati batalyon commander nun, mahahaba rin buhok. Ngayon, iba na eh. Disiplinado na ngayon ng Army, napakalayo. Actually, buong AOR namin, itong Mako kasi, dito pinanganak yung Communist Party dito sa Mindanao. Front Committee 2 ito eh. Second Front Committee ito, o Guerrilla Front na itinatag sa buong Pilipinas. So, lahat ng mga katabing front dito, ito ang tatay. Yung 27, 25, 18, ito ang tatay. Ito ang pinakaunang front dito. Malakas dito yung kalaban hanggang ngayon. Ang mga tao dito takot pa rin sa NPA. Pero, wala na dito yung seat kasi ng SMRC. Nandun sa New Bataan. After yung campaign ng brigade sa New Bataan, pagka nawala na ang influence doon ng kalaban, babalik tayo dito sa Mako. At para makuha ng total support ng mga tao dito. Ayaw naman ng mga tao sa NPA dito, kaso lang takot pa rin sila. Parang may phobia sila dito sa NPA. Mahirap basta nandyan sila sa nandiyan pa sila sa mga interior yung NPA dito. Meron pa rin.